Kabanata 871. Nagkatinginan ng ilang babae sa harapan at nagtanong, pinsan mo si Helios. Bakit hindi mo sabihin sa amin na kapatid mo siya sa halip? Nagtaas ng baba si Riley at sumagot, hindi ako pinsan ni Helios. Malaya kayong pumunta sa butchers at alamin ito sa sarili ninyo. After that, she stood in front of the entrance and pointed at them. Binabalaan ko kayo, tumawag na ako ng pulis, at papunta na sila ngayon dito. Kung ayaw ninyong makasuhan dahil sa pang-eestorbo sa kapayapaan at madala sa kulungan, umalis na kayo rito ngayon. Sino ka sa tingin mo para itaboy kami? Alisin niyo ang bitch na iyan ngayon din. Ang ilang mga batang babae ay pumunta sa harap at nagsimulang itulak si Riley. Sino ang tinatawag ninyong bitch, you bunch of bitches? Nagalit si Riley at nagsimulang makipaglaban sa kanila. Gayunpaman, walang paraan na makalaban si Riley ang isang grupo ng mga tao. Biglang may sumipa sa kanya kaya nawalan siya ng balanse. Bumagsak siya sa mga steps sa likod niya at tumama sa bewang niya. Namutla agad ang mukha niya at muntik na siyang mawalan ng malay sa sakit. Anong ginagawa ninyo? Nag-alala si Barbara kay Riley, kaya lumabas siya para tingnan kung may magagawa pa ba siya. Gayunpaman, nakita niyang bumagsak si Riley sa mga steps nang lumabas siya. Riley, tinulak niya ang karamihan at tinulungang makatayo si Riley. Ayos ka lang ba? Mapatla ang mukha ni Riley at tumutulo ang malamig na butil ng pawis sa kanyang noo. Medyo matagal bago siya nahimasmasa ng sakit at sumagot, hindi maganda. Lumingon si Barbara at tinuro ang grupo ng mga babae. Kung may mangyari man sa kanya, walang makakaalis sa inyo. Hindi lang kayo nanggugulo dito, pero nakakasakit din kayo ng inosenteng tao. Ito ba ang kalidad ninyo? Hindi ba kayo gagawa ng eksena? Hindi ba kayo tatayo para sa inyong idolo? Magaling, kung ganon. Dapat kong i-post kayong lahat sa internet at tingnan natin kung kaya ninyong pasanin ang responsibilidad o hindi. Kasabay nito, kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng litrato ng mga tao. Isang-isang babae ang humakbang palapit at sinubukang agawin ang kanyang telepono. Tinulak siya ni Barbara. Bakit? Natatakot kang ma-expose ko ang mga ginawa ninyo. Natatakot ka na ngayon. Hinahamon kita kung kaya mong kunan kami ng litrato. Banta ng babae. Malamig na tumikim si Barbara at sumagot, bakit hindi? Sisiguraduhin kong lahat kayo ay magiging maganda sa mga larawan. Nagbago ang ekspresyon ng babae, at sumigaw, kunin ninyo ang kanyang telepono. Mabilis, sumugod ang grupo ng mga babae. Sinubukan ng ilan sa kanila na kunin ang telepono ni Barbara sa kanyang mga kamay, ngunit pinrotektahan ni Barbara ang kanyang telepono sa lahat ng bagay at nakipagbuno sa kanila. Tumigil kayo. Isang boses ang umalangaw-ngaw. Dumating si Maisie sa pinangyarihan kasama ang ilang mga pulis at itinigil ang komedya. Lahat ng mga pulis ay may mga seryosong ekspresyon na nakaukit sa kanilang mga mukha. Hinailan nila ang mga babae at sinabing, talagang may lakas kayo ng loob na magdulot ng kaguluhan at makipag-away. Sinulyapan sila ng nangungunang pulis at nagutos, hulihin silang lahat. Lumapit ang isang pulis kay Maisie. Kailangan ding sumama sa amin ng mga kaibigan mo. Kailangan nating kumuha ng pahayag mula sa kanila. Tumanggaw si Maisie. Matapos magbigay sina Barbara at Riley ng kanilang mga pahayag, dinala ng mga pulis ang grupo ng mga batang babae. Lumapit si Maisie sa kanila, na mukhang nag-aalala, at nagtanong, okay lang ba kayong dalawa? Ayos lang ako, sagot ni Barbara habang umiiling. Inikat niya ang ulo niya at tumingin kay Riley. Ngunit si Riley ay nasugatan. Lumapit si Maisie kay Riley at nagtanong, saan ka nasaktan? Nanatiling nakayuko si Riley at ayaw magsalita ng kahit ano. Walang nakitang sugat si Maisie maliban sa ilang pasa sa braso. Gayunpaman, mapatla ang mukha ni Riley. Napatingin siya kay Maisie na parang may gustong sabihin. Riley, kailangan mong sabihin sa amin kung saan ang masakit sa iyo, muling tanong ni Maisie. Napakagatlabi si Riley at parang maiiyak na. Gusto kong pumunta sa ospital. Nagpalitan ng tingin sina Barbara at Maisie. Nang makarating silang tatlo sa ospital, biglang sinabi ni Riley na gusto niyang pumunta sa gynecology department. Parehong natigilan sina Barbara at Maisie saglit. Tinitigan ang nahihiyang ekspresyon sa mukha niya. Nagtanong si Barbara, Riley, buntis ka ba? Kabanata 872. Natigilan si Riley. Sa sobrang kaba niya ay malapit na siyang umiyak. Siyempre, hindi ako. Parang may naintindihan si Maisie. Sumimangot siya at sinabing, okay. Magpatingin na tayo sa doktor.
Habang nagpapacheck up si Riley sa gynecology department, naghihintay sa labas sina Maisie at Barbara. Ilang sandali pa ay lumabas na ng kwarto si Riley kasama ang nurse. Ang kanyang mga mata ay namumula sa paligid ng mga gilid, at tila siya ay umiyak. Ibinuka ni Maisie ang kanyang bibig at nagtanong, Riley, ikaw? Napayuko siya at hindi nagsalita ng kahit anumang bagay. Umupo si Barbara sa harap ng nurse at nagtanong, maaari ba naming malaman kung ano ang nangyayari sa aming kaibigan? Tumingin sa kanya ang nurse at sumagot, she's fine. Ang kanyang hymen ay pumutok dahil sa panlabas na puwersa at medyo dumudugo. Natigilan si Barbara. Medyo natagalan siya bago siya natauhan at nagtanong, maaari rin bang mangyari ang ganoon? Ang nurse ay sumagot ng may katotohanan, ang tigas ng hymen ay nag-iiba mula sa bawat individual. Ang ilan ay masisira kapag sila ay nakikipagtalik sa unang pagkakataon, ngunit ang iba ay maaaring masira kapag sila ay sumailalim sa mga panlabas na puwersa tulad ng pagsakay sa kabayo o pagbibisikleta. Nakatayo sa gilid si Riley, nakapaut ang bibig at namumula ang mukha sa lungkot. Nakaramdam siya ng hiya sa nangyari sa kanya. Pagkaalis ng trio sa gynecology department, ipinatong ni Riley ang kanyang ulo sa balikat ni Maisie at nagtanong, Zay, sa tingin mo ba? Dapat. Tinapik ni Barbara ang balikat niya at nagsabi na, I suggest you not to. Napakaraming panganib. At saka, ito ay isang aksidente. Hindi iyon. Tama si Barbara. Lumingon si Maisie para tignan siya. Nasa modernong panahon na tayo. Walang sino man ang mag-aalaga sa isang bagay na ganoon. Natigilan si Riley. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo at bamulong. Akala ko lahat ng lalaki ay may pakialam dito. Sabi ni Barbara, habang nakaakbay ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, sa palagay ko ay hindi tatutol si Mr. Lucas. Magtapat ka lang sa kanya at sabihin sa kanya ang totoo. Huwag, sabi ni Riley, namumula ang mukha niya sa kahihiyan. Walang maniniwala. Tsaka nakakahiya naman. Mas gugustuhin kong hindi sabihin ito kahit kanino. Ang balita ng mga tagahanga, ni Helios na ikinulong ng pulisya dahil sa gulo ay naipost sa internet, at ang kanyang mga tunay na tagahanga ay nagalit. Ang mga peking tagahanga na ito ay nagdulot ng isang bagyo sa social media. Napag-alaman din na palagi silang gumaganap bilang mga peking tagahanga para sa mga kilalang tao at naglilibot sa pagpapakalat ng mga peking chismis tungkol sa kanila. Nang makita ni Helios ang balita, lumubog ang kanyang mukha. Ipinadala niya si Nina sa mga media outlet para alamin kung sino ang nag-expose ng kanyang litrato. As expected, pagkabalik ni Nina, sabi niya, Nels, the reporters told me that the photo was given to them by someone, but she is not a paparazzo. Sinabi rin nila na babae ang tumawag sa kanila, at sinabi niya sa kanila na marami siyang iskandalo tungkol sa iyo sa kanyang mga kamay. Babae. Kumunat ang noo ni Helios. Walang sumusunod sa kanya nang ihatid niya si Barbara noong araw na iyon, ngunit may kumuha ng litrato sa kanya nang lumabas siya. Kinuha ang larawan sa ibaba, at nahanap ng mga manggugulo ang bahay ni Barbara. Sa makatuwid, pinaghihinalaan niya na ito ay isang taong napaka-pamilyar kay Barbara. Malamang si Katrina, may record ba ng tawag? Oo, tinanong ni Nina ang mga reporter tungkol sa numero ng telepono. Tiningnan ito ni Helios at sinabing, alamin kung kaninong numero ito. Tumanggaw si Nina. Sige, sa hapon, bumalik si Barbara sa kanyang apartment. Paglabas niya ng elevator, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng brown na salamin na nakatayo sa koridor na naghihintay sa kanya. Kahit na sinubukan niyang pagtakpan ang sarili, nakilala pa rin siya ni Barbara sa pamamagitan ng kanyang body figure. Mr. Boucher, lumingon si Helios at tumingin sa kanya. Ang sikat ng araw mula sa kanlurang araw ay sumasalamin sa kanyang salamin at nag-init na kumikinang sa kanyang off-white casual suit na may mainit na glow sa bintana, na ginagawang mas maamo at eleganteng tingnan siya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tumayo si Barbara sa harapan niya at ngumiti. Nandito ka ba para tingnan kung okay lang ako, Mr. Boucher? Kabanata 873. Ibinaba ni Helios ang kanyang ulo at apologetically na sinabi, nalaman ko na ang lahat, at pasensya na sa problema. Tiningnan ko na, at hindi ko fans ang mga taong yon. Kilala na ni Helios ang kanyang mga fans. Hindi kailanman gagawin ng kanyang mga tagahanga ang mga ganoong bagay na outlandish o kahit na walang katwiran sa kanyang pangalan. Oo nga, alam ko. Tumanggaw lang si Barbara. Hindi mahalaga kung naniniwala siya sa kanya o hindi. Kahit fans niya talaga sila, maiintindihan din niya. Hindi na hinintay ang sasabihin ni Helios,
tumingin ito sa kanya at sinabing, ako ang nagdulot sa iyo ng problema. Mukhang kailangan kong mag-ingat mula ngayon. Kung wala ka ng ibang gagawin, Mr. Boucher, ako ay. Let's move. Sabat niya. Natulala si Barbara. Nalilito siyang tiningnan ng babae at nagtanong, ano? Tumingin sa kanya si Helios at sumagot, si Katrina yon. Si Katrina ang kumuha ng picture na iyon nung ihatid kita nung araw na yon. Alam niya kung saan ka nakatira, kaya hindi ligtas para sa iyo na patuloy na manatili dito. Medyo matagal bago tuluyang bumalik sa kamalayan si Barbara. Ikaw, alam mo na kung sino ang gumawa nito, tumanggaw lang siya. Ang sistema ng seguridad sa iyong kapitbahayan ay hindi ganoon kaganda, sa totoo lang. Matutulungan kitang maghanap ng ibang matutuluyan. Walang ideya si Barbara na tutulungan siya ni Helios na tingnan ang bagay na ito, at ang pinaka nagpagulat sa kanya ay si Katrina ang nasa likod ng lahat ng ito. Tunay ngang tama si Helios. Alam ni Katrina kung saan siya nakatira at nakita na niya si Helios doon dati. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagmuni-muni. Pagkatapos ng mahabang panahon, tumingin siya kay Helios at sinabing, well, salamat kung ganon, Mr. Boucher. Pagkalipas ng 2 araw, lumipat si Barbara mula sa kanyang orihinal na gusali ng apartment sa isang mas upscale na gusali ng apartment na kilala bilang Sky High Park. Ang Sky High Park ay may mahigpit na sistema ng seguridad. Ang buwan ng upa para sa isang solong apartment ay $900, at ito ay malapit sa administrative area na may maginhawang transportasyon. Karamihan sa mga lokal na mahusay na bayad na puting collar na manggagawa at kahit na ang una at ikalawang tier na mga artista ay pinili ang lugar na ito upang manatili. Dahil libre si Maisie ngayon, isinama niya ang kanyang 2 anak at tinulungan si Barbara na lumipat sa bahay nito. Pareho silang nakasuot ng matching clothes ng mga bata. Napakaganda ng hitsura nila, at maraming matatandang tao sa lugar ang nagmamahal sa kanila ng husto. Napalingon si Barbara para tingnan ang 2 bata na napapaligiran ng isang grupo ng mga matatanda at tumawa. Pareho talagang malakas ang genes ng mga anak mo. Hindi naman sila kamukha mo, at mas kamukha nila si Mr. Goldman. Gusto niyang sabihin ito kay Maisie nang magstay siya sa Goldman Mansion kamakailan. Tumalikod si Maisie para tumingin sa kanya at tumawa. Bakit hindi ka magka-baby at laruin mo rin sila, napatulala si Barbara. Dinala niya ang mga gamit sa elevator at sinabing, please, bigyan mo lang ako ng pahinga. Hindi ako hinihimok ng tatay ko na magpakasal, pero ikaw. Makahulugang nagpalabas ng mahabang buntong hininga si Maisie. Iniisip ko na kung may anak si Helios, talagang mabait kung kamukha niya ang ama niya. Natigilan si Barbara. May pakiramdam siya na may ipinahihiwatig si Maisie. Nang bumukas ang pinto ng elevator, lumabas siya at sinabing, ang relasyon ko kay Helios ay hindi katulad ng iniisip mo. Naglalakad si Maisie sa likod niya. Hindi na niya napigilan ang sarili at muling tumawa. Sino ba naman ang nakakaalam, nag-uusap sina Colton at Daisy kasama ang grupo ng mga matatanda sa baba, biglang may kumikislap mula sa mga palumpong sa malapit. Napaka-sensitive ni Daisy sa ganitong klaseng flash. Kasi nga, naging pamilyar na siya sa ganitong klaseng flash noong bata pa siya at kinukunan ng litrato ng mga paparazzi. Marahil ay nakalimutan ng tao na i-switch off ang flash, kaya tumingin siya sa pinagmulan ng flash at nakita ang isang tao na nagtatago sa mga bushes. Pagkatapos ay lumapit si Daisy sa mga palumpong at nakita niya ang isang binata na nakasuot ng sombrero na may ginagawa sa kanyang kamera. Paparazzo ka ba? Tanong ni Daisy na ikinagulat ng binata. Itinaas niya ang ulo at nakita niya si Daisy na nakatayo sa labas ng mga palumpong. Nakasuot siya ng asul na damit at mukhang anghel. Tumayo ang binata at nahiya matapos mahuli sa pagkuha ng candid photos. Bago pa man siya makapagsalita, biglang umikot ang ulo ni Daisy at sumigaw sa mahinang boses, Colton, may kakaibang lalaki dito. Kabanata 874. Sandali, hindi ako. Nang sinusubukan ng binata na magpaliwanag para sa kanyang sarili, dumating si Colton at ang iba pang matatanda mula sa kapitbahayan. Pinag-aralan siya ng grupo ng matatanda mula ulo hanggang paa at sinabing, hindi pa kita nakikita sa lugar na ito. Hindi ka human trafficker, hindi ba? Itinaas ng binata ang kanyang mga braso at mabilis na nagpaliwanag, hindi ako human trafficker, isa akong scout. Nang makita niyang hindi siya pinaniwalaan ng grupo ng matatanda, mabilis niyang inilabas ang kanyang working ID. Ito ang working ID ko. Alam ni Daisy kung ano ang scout. Gayunpaman, sinabihan siya ng kanyang ina na mag-focus sa kanyang pag-aaral.
Iisipin lang nila kung gusto niyang sumali sa entertainment industry o hindi kapag siya ay 18 na. Tinagilid ang kanyang ulo, sinabi ni Daisy, "Sir, hindi na kami mag-aartista ngayon ni Colton. Kailangan pa naming pumasok sa school." Nagpupersige ang binata at sumagot, "Okay lang. Pwede muna tayong magpa-appointment. Maaari kang pumirma ng kontrata sa aming kumpanya kapag lumaki ka na." Pinagkrus ni Colton ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at sinabing, "Sir, hindi mo ba talaga alam ang tungkol dito? Pumirma na ng kontrata ang kapatid ko sa isang kumpanya." Natigilan ang binata. Napabuntong hininga si Colton, "Ang kapatid ko ay nagsushooting ng mga pelikula kasama si Helios mula nang maging artista siya. Sa tingin mo kailangan ba niyang pumirma ng anumang kontrata sa ibang kumpanya? Paglaki niya, maraming tao ang lalapit sa kanya." Hindi naman masisisi ang binata kung bakit hindi niya nakilala si Daisy. Hindi siya lumitaw sa industriya ng libangan sa nakalipas na 3 taon. At saka, 4 years old pa lang siya nang makast siya sa mga pelikula. Siya ay 8 taong gulang na ngayon at lumaki ng husto. Mas gumanda siya kaya hindi siya nito makilala. Ninong Helios, nang makita ni Daisy si Helios na papalabas ng kanyang sasakyan sa hindi kalayuan, ngumiti ito at tumakbo palapit sa kanya. Hinawakan siya ni Helios at binuhat mula sa lupa. "Mukhang tumaba ka, Daisy." Mamantong hininga si Daisy at sumagot, "Dahil tumangkad ako." Ibinaling ni Helios ang ulo para tingnan ang binata. Kinusat niya ang kanyang mga mata at nagtanong, "Galing ka sa Zestar Media Corporation?" Napakamot sa likod ng ulo ang binata at ngumiti. "Oo, naaalala mo pa ba ako, Mr. Boucher?" Ngumiti si Helios at nagtanong, "Anong meron? Akala ko ba agent ka? Kailan ka pa naging talent scout?" Nahihiyang sumagot ang binata, "Bueno, kailangan kong maglagay ng pagkain sa mesa." Ninong Helios, ahente siya. Tanong ni Daisy, puno ng hindi makapaniwala ang boses. Sabagay, sa tingin niya ay hindi mabuting tao ang binatang nasa harapan niya. Nang tingnan niya ito ng malapitan, naramdaman niyang isa itong hindi mapagkakatiwalaang tao. Tumanggaw si Helios, bagaman siya ay medyo hindi mapagkakatiwalaan, siya ay isang mahusay na ahente. Napatulala ang binata, "Pwede niya lang akong purihin. Bakit kailangan niyang sabihin na hindi ako mapagkakatiwalaan?" Parehong tinakpan ni Daisy at Colton ang kanilang mga bibig at ngumiti. Sabay na sumulpot sina Maisie at Barbara sa karamihan. "Anong nangyayari dito?" Tumingin si Maisie sa direksyon na tinitingnan ng karamihan at nakita si Helios. "Ikaw pala, Mr. Boucher." Ang mga tao sa kapitbahayan ay nakakita ng maraming mga kilalang tao, kaya hindi sila nakaramdam ng pagkaintriga. Sa makatuwid, hindi sila gumawa ng kaguluhan nang magpakita si Helios dito. Ibinaba ni Helios si Daisy at hinimas ang ulo nito. "Libre ako ngayon, kaya pumunta ako dito para tingnan kung may magagawa ba ako." Nang may sasabihin pa sana si Barbara, niyakap siya ni Maisie at ngumiti. "Siyempre, meron. Dahil ngayon ang unang araw na lumipat si Barbara dito, kailangan niya nang tutulong sa kanya sa paglilinis ng kanyang apartment. I'm sure you are more than willing to help, tama, Mr. Boucher." Biglang hinayla ni Barbara ang manggas niya at hininaan ang boses. "Maisie, akala ko tutulungan mo ako. Bigla kong naalala na may importante pala akong gagawin sa kumpanya, kaya sorry, Barbara." "Well, since andito na si Mr. Boucher, sigurado akong matutulungan ka niya." "Hoy, ikaw," pinanood ni Barbara ang pag-alis ni Maisie kasama ang kanyang mga anak. Natigilan siya. Sa totoo lang, alam niyang gumagawa si Maisie ng pagkakataon para manatili siyang mag-isa kasama si Helios, ngunit ito ay masyadong maliwanag. Parang mananalo siya sa pabor niya. Kabanata 875. Ilang pira-pirasong alaala ang bumungad sa ulo ni Barbara. Pakiramdam niya ay may sinabi siya kay Helios ngunit hindi niya ito maalala. Dinala ni Maisie sina Daisy at Colton sa kanilang sasakyan. Nilhingga ni Colton ang kanyang ulo upang tingnan ang binata at nagtanong, "Bakit mo pa rin kami sinusundan, Ginoo?" Panay ang tawa ng binata. Pagkatapos, inayos niya ang sarili, tumahimik, at seryosong nagsabi, "Sa tingin ko, dahil child star ang kapatid mo, marami siyang potensyal. Magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Ginagarantiya ko na magiging sikat na sikat siya paglaki niya." Walang imat na tumingin sa kanya si Colton. Ibinigay sa kanya ng binata ang kanyang name card at kumpiyansang sinabi, "Maghihintay ako hanggang sa tumanda ang kapatid mo. Pipirmahan ko siya at gagawing celebrity na masikat pa kay Mr. Boucher." Kinuha ni Colton ang name card at tiningnan ito.
Nakasulat sa name card ang ahente ng Zestar Media Corporation na si Trident Gallagher. Hindi niya itinapon ang name card kahit nakaalis na ang binata bagkus ay isinilid ito sa bulsa. Pagkatapos ng lahat, maaaring magamit niya ito sa hinaharap. Pagkasakay nila sa kotse, nagtanong si Maisie, sino ang kausap mo kanina? Matapat na sumagot si Colton, isang talent scout. Nakatutok ang mga mata niya sa kapatid ko, at sinabi niyang maghihintay siya hanggang sa paglaki niya. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Maisie at nagtanong, Ma, tatanggi ka ba kung gusto ni Daisy na sumali sa entertainment industry pagkalaki niya? Natigilan si Maisie. Nilinggan niya si Daisy at sumagot, pagkalaki ni Daisy, magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Hindi ako makikialam sa desisyon niya. Nang may sasabihin pa sana si Colton ay tumunog ang kanyang telepono. Si Lolo, sinagot ni Colton ang tawag, at sinabihan sila ni Nicholas na bumalik sa estate ng pamilya ng mga Goldman para maghapunan bukas. Tutal, malapit na ang kaarawan ni Nolan. Dinala ni Maisie ang mga bata pabalik sa mansyon ng Goldman. Makikita sa screen ng telepono ang mensaheng ipinadala ni Barbara 10 minuto ang nakalipas. Taxil. Napatingin si Maisie sa phone niya at tumawa. Sumagot siya, ano ang mali? Hindi ka ba nagkakaroon ng magandang sandali kay Mr. Boucher? Barbara, nakakahiya naman. Tumayo si Barbara sa balkonahe at nagpadala ng mga mensahe kay Maisie. Ang mga alaala sa kanyang isipan ay nagiging mas matingkad, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang tumakas sa balkonahe. Barbara, siguraduhing pigilan mo ako kapag gusto kong uminom ng alak sa hinaharap. Maisie, wala naman akong magagawa kung gusto mong uminom ng alak. Ano bang masama? Baka may ginawa ka sa kanya nung. Barbara, hindi. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Nag-aalala lang ako na baka may masabi akong kalokohan kapag lasing ako. Kumpiyansa siya na may sinabi siya kay Helios noong lasing ito. Gayunpaman, noong araw na naglaro sila ng Truth or Dare, wala siyang maalala sa lahat tungkol sa sinabi niya kay Helios nang ihatid siya nito. Bumalik siya sa loob, at sa kanyang pagtataka, natapos na ni Helios ang paglilinis ng kanyang sala. Nakaramdam siya ng hiya para sa kanya, na gawin ang bagay na ito para sa kanya. Mr. Boucher, yes, tinupi ni Helios ang kanyang manggas hanggang sa mga siko. Tila sa kanya ay hindi siya pagpapawisan pagkatapos gawin ang lahat ng mga gawain. Siya pa rin ay mukhang sariwa at malinis. Ibinuka ni Barbara ang kanyang bibig at sinabi, salamat sa iyong tulong ngayon. Ililibre kita ng hapunan ngayong gabi. Tumingin si Helios sa kusina at nagtanong, magluluto ka ba? Natigilan si Barbara. Tumingin din siya sa kusina, at isang awkward na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Pinaikit ni Helios ang kanyang mga mata at nagtanong, hindi ka ba marunong magluto? Walang sinabi si Barbara. Kumunot ang noo ni Helios, nabubuhay ka ba sa food delivery? Natahimik si Barbara. Hindi nagtagal, pumunta silang dalawa sa kusina. Itinuro sa kanya ni Helios kung paano maghanda ng ilang sangkap habang siya naman ang bahala sa iba. Samantala, hindi comfortable si Barbara na hayaan si Helios na gawin ang lahat ng gawain, kaya ginawa niya ang lahat para tumulong. Ang kanyang kusina ay palaging kumikinang na malinis. Nasa kanya ang lahat ng kagamitan sa pagluluto, ngunit hindi pa siya nakapagluto noon. Kabanata 876. Ang ikinagulat ni Barbara ay marunong talagang magluto si Helios. Ikaw, hindi ba karaniwang may mga katulong ang Boucher? Tumabi sa kanya si Barbara at nagtanong, kailangan mo pa bang magluto para sa sarili mo? Sagot ni Helios habang pinupukpok ang mga itlog, bihira akong umuwi kapag nagpi-film. I usually stay outside together with the crew, kaya magluluto ako ng kahit anong gusto kong kainin. Dahan-dahan kong natutunan ang kasanayan sa takbo ng aking karera. Ikinuyom ni Barbara ang kanyang kamay sa isang kamao, inilagay ito sa harap ng kanyang mga labi, at mahinang tumahimik. Hindi naman mahirap, at least, mabubuhay ka kahit malayo ka sa pamilya mo. Ibinuhos ni Helios ang mga itlog sa mangkok at tinitigan siya. Pwede kitang turuan kung gusto mong matuto. Nagawa ni Barbara na makabuo ng 2 putahe sa ilalim ng patnubay ni Helios, bagaman hindi maganda ang hitsura ng mga ito. Kung ikukumpara sa inilabas ni Helios mula sa kusina, ang kanya ay mas mukhang 2 mangkok ng mga concoction na nagmula sa isang fairy tale kung saan ang kulam ay isang bagay. Nang ihain na ang mga ulam sa hapagkainan, naramdaman ni Barbara na mukhang nakakahiya talaga ang mga niluto niya, kaya inilipat niya ang 2 ulam sa gilid. Sa palagay ko hindi natin dapat subukan ang 2 pagkaing ito para sa ating sariling kapakanan.
Nang makitang ipinasok ni Helios ang kanyang tinidor sa isa sa mga mangkok at kinuha ang laman nito, pinigilan siya ni Barbara. Hoy! Gayunpaman, nakakagat na siya at nagsimulang umubo ng marahas bago pa makapag-react si Barbara. Sabi ko na nga ba? Ibinaba ni Barbara ang tingin at pilit ng umiti. Sabi ko naman sa'yo wag mong subukan. Hindi masarap, di ba? Kumunat ang noo ni Helios, pero imbes na iluwa ay nilunok niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, ilang asin ang idinagdag mo? Nagulat siya, di ba sabi mo isang kutsara? Naalala ni Helios na nang tanungin siya nito kung gaano karaming asin ang dapat niyang idagdag kapag nasa kusina sila, sumagot siya ng isang kutsara. Ngunit ang aking kutsarang sukat ay ginawa batay sa laki ng isang kutsarita, siya ba? Naninigas ang mukha ni Helios nang may pinipigilan siya. Ginamit mo ba ang kutsara na hiniling ko sa iyo na gamitin kasama ng spatula sa pagluluto upang mapadali ang proseso ng iyong pagluluto kapag sinusukat mo ang dami ng asin na idaragdag? Kalmado pa rin si Barbara. Oo, o iba pa. Hindi napigilan ni Helios ang mapangiti. Mabilis niyang tinakpan ng kamay ang gilid ng labi niya at tumalikod. Sa paghusga sa maliliit ngunit paulit-ulit na panginginig ng kanyang balikat, makikita ng sino man ang pinipigilan niya. Napagtanto ni Barbara na tila siya ay nagkamali, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay bahagyang naging matigas. Napaiwas siya ng tingin nang mapansin na gusto siyang pagtawanan ni Helios ngunit pilit niyang pinipigilan ang pagtawa nito. Pwede mo akong pagtawanan kung gusto mo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi ko talaga alam na gagawin mo, tumawa ng malakas si Helios. Hindi ko talaga alam na hindi mo maintindihan ang kahulugan ng isang kutsarang asin. Pakiramdam ni Barbara, siya ay nakikita bilang isang biro. Dapat isipin niya na ako ay tulala. Natawa siya saglit at tuluyang kumalma. Sa susunod na hindi mo alam kung gaano karaming pampalasa ang idaragdag, maaari kang magdagdag ng kaunti, pagkatapos ay subukan ang ulam upang makita kung sapat na ang lasa. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagsimulang kumain para maibsan ang kanyang kahihiyan. Nakuha ko, sa Blue Bay Villa, nakasuot ng pantulog si Nolan sa harap ng bintana habang humihigop ng isang tasa ng kape. Katatapos lang maligo ni Maisie. Ang kanyang buhok ay nakabalot sa kanyang balikat at ang likod ay tumutulo, at ilang patak ng tubig ay dumaos na sa kanyang katawan mula sa kanyang balikat at leeg. Kinuha niya ang tuwalya at pinunasan ang buhok niya. Ano ang tinitignan mo? Anong klaseng bulaklak ang gusto mo? Ibinaba ni Nolan ang tasa, tumalikod, at tumingin sa kanya. Natigilan siya ng ilang segundo, at may bakas ng saya sa kanyang mga mata. May balak ka bang bigyan ako ng bulaklak? Huminto si Nolan sa kanyang harapan, kinuha ang tuwalya sa kanyang kamay, at marahang pinunasan ang kanyang buhok para sa kanya. Oo, anong klaseng bulaklak ang gusto mo? Lumapit si Maisie sa kanya, tumayo na nakatipto, at nilapit sa tenga niya. Mamukha ang mapula niyang labi. Mas gusto ko pocket money kaysa sa mga bulaklak. Inilagay niya ang mga braso sa baywang niya at sinimulan siyang kilitiin. Pilyang babae. Sa sobrang Katie niya ay sinubukan niyang iwasan ang mga pag-atake nito, at nang napagtanto niyang hindi niya ito magagawa, sa halip ay hinawakan niya ang kamay nito. Kasalanan ko, hubby. Ako ay humihingi ng paumanhin. Binuhat siya ni Nolan, inilagay sa mesa, at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Ipinulupot ni Maisie ang kanyang braso sa kanyang leeg, sinundot ang tuktok ng kanyang ilong gamit ang kanyang daliri, at inilipat ang kanyang daliri pababa. Gusto ko ng mga asul na rosas. Kabanata 877. Hinawakan ni Nolan ang likod ng kanyang kamay at itinaas ang kanyang mga kilay. Mga asul na rosas, bahagyang pumulupot ang mapula niyang labi. Maaaring mas gusto ng iba ang mga pulang rosas at puting rosas, ngunit gusto ko ang pinakabihirang lahat sa kanila. Ang mga asul na rosas ay kaakit-akit tulad mo, kaya sino ang hindi magkakagusto sa kanila? Lumapit ang labi ni Nolan sa pisngi niya. Oh, inaamin mo bang charming ako? Nabulunan siya sa sariling laway at inilayo ang mukha. Ito ay isang kilalang katotohanan kahit na ayaw kong aminin ito. Sinundot ni Nolan ang kanyang pisngi, ibinaba ang kanyang ulo, at hinalikan siya. Kahit gaano ka-charming, sayo lang ako. Sarap na sarap si Maisie sa sagot niya. Isang magandang silhouette ng dalawang naghahalikan ang naaninag sa salamin na bintana. Kinabukasan, nagpunta si Barbara sa bookstore para bumili ng cookbook. At nakakita siya ng ilang pinakamabentang magazine sa stand habang naglalakad siya patungo sa cashier. Isang serye ng mga larawan na magkasamang Helios at Nolan ang nakalimbag sa mga pabalat ng mga magazine iyon.
Lahat sila ay mga larawan na kinuha para sa kanilang pag-endorso ng Soul Jewelry. Kumuha siya ng kopya at binayaran ang lahat ng sabay-sabay. Paglabas niya ng bookstore, bigla niyang nakita ang isang babae na bumaba sa isang kotse at tinignan niya ng malapitan dahil parang pamilyar ang babae. Ang babaeng iyon ay si Maisie, at isang mas bata na lalaki ang nakaupo sa driver's seat, ngunit tiyak na hindi ito si Francisco. Bumuga pa ng halik si Maisie sa lalaking nasa driver's seat nang makababa ito ng sasakyan, na tila sobrang pagmamahal sa kanilang relasyon. Kumunat ang noo niya. Di ba buntis si Maisie at nagpipilit na pakasalan si Francisco? Hindi ko inaasahan na may nililigawan siyang ibang lalaki sa sikat ng araw. Palihim na sinundan ni Barbara si Maisie dahil gusto niyang malaman kung kanino makikipagkita si Maisie. Pumasok si Maisie sa isang kafe, habang si Barbara ay tumingin sa lugar sa pamamagitan ng bintana at nakita si Maisie na nakaupo sa tabi ng bintana. Yung babaeng nakaupo sa tapat ni Maisie ay walang iba kundi si Katrina. Naglabas ng salamin si Maisie at inayos ang lipstick. Nabalitaan ko na ang kapatid mo ay may relasyon kay Helios Boucher. Sumimangot si Katrina, at humigpit ang kamay niyang nakahawak sa coffee mug. Puff, yun lang ba ang meron siya? Ngunit ano ang magagawa mo kahit na hindi talaga kayo magkasundo? Napaawang ang labi ni Maisie at isinara ang salamin. Siya ang anak ng mga Chases. Hindi kita pinapunta dito para lang kutsain ako. Hindi gustong marinig ni Katrina kung ano ang gustong sabihin ni Maisie. Siya ay partikular na sensitibo pagdating sa kanyang pagkakakilanlan. Humalaklak si Maisie. Huwag kang magalit. Magkakampi tayo. May sasabihin akong maganda para sa iyo sa harap ni Eugene pagkatapos kong maging manugang niya. I bet hindi kanya pahihirapan pagdating ng panahon. Hey, pero sa pagkakaalam ko, hindi ikaw ang magdedesisyon kung pwede kang maging manugang ng Butchers. Nang makita ang ngisi sa mukha ni Katrina, kinusat ni Maisie ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Sumandal si Katrina at lumapit sa kanya. Iniisip mo ba na hindi ko alam ang katotohanan na ang bata sa iyong sinapupunan ay ipinagbuntis bago ang gabing magkasama kayo sa isang kama ni Francisco? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Maisie, at halos matamba niya ang tasa ng kape sa mesa. Crap! Ipinatong ni Katrina ang kamay sa baba at sinulyapan si Maisie. Huwag ka munang mawawala sa crap mo, Miss Hannigan. Ikaw at ako lang ang 2 taong nakakaalam nito, at ipinapangako kong walang ibang makakaalam nito. Kung bakit kita pinalabas ngayon, para lang humingi ng pabor sa iyo. No matter what, nakatulong naman ako. Sa'yo dati, di ba? Naikuyom ni Maisie ang kanyang mga kamao. Naging pabaya ako. Ang bitch na ito ay hindi sinumang babae na maaari kong libakin. Ano ang gusto mong itulungan ko? Hindi nang ahas si Maisie na gumawa ng anumang gulo. Kung tutuusin, kailangan pa niyang umasa sa batang ito para makapagpakasal sa Butchers. Walang makakapigil sa akin. Talagang walang sino man. Diretso sa punto si Katrina. Kailangan ko ng isang tiyak na halaga ng pera. Ano? Nagulat si Maisie at akala niya nagkamali siya ng narinig. Kailangan mo ng pera, at ako ang pinuntahan mo. Nagtaas ng kilay si Katrina. Paano mo nasabi? Ikaw ang binibini na malapit ng ikasal sa Butchers. Ano ang mas prominent kaysa sa katayuan na kasama ng titulong Mrs. Boucher? Kabanata 878. Nang naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin, nagngangalit si Maisie. Magkano ba ang kailangan mo? Iniunat ni Katrina ang 8 daliri. $8 million. Napabuntong hininga si Maisie at halos himatayan dahil sa pagtataka. Bakit hindi ka lumabas doon at magnakaw sa bangko? $8 million. Saan ko makukuha ang napakaraming pera? Huwag kang magpanggap na mahirap, Miss Hannigan. Nag-cross-arm si Katrina at sumandal sa likod ng upuan. Walang halaga sa iyo ang $8 million. Kilala mo ang napakaraming big shot sa Baseburg, marahil ang ama ng sanggol ay. Okay, tutulungan kita. Hindi napigilan ni Maisie na pigilan siya habang nakakuyom ang mga kamay na nasa ilalim ng mesa. Alam ni Katrina ang tungkol sa sikreto ko, at hindi ko dapat hayaang sirain niya ang plano ko. Nang makitang handa siyang magkompromiso, kinuha ni Katrina ang kanyang handbag at tumayo. Kung gayon, hihintayin ko ang iyong magandang balita, Miss Hannigan. Oo nga pala, kailanganin kong kunin ang pera sa loob ng 3 araw. Tumalikod na siya at lumabas ng kafe. Nanginginig sa galit si Maisie, matiim na nakatitig sa likod ni Katrina habang paalis. Oh there you, Katrina Zalensky. Isa ka lang bastard na anak na hindi man lang maisa publiko ang iyong pagkakakilanlan, at may lakas ka ng loob na pagbantaan ako.
Know that Katrina knows the truth about the child, I can't just sit still and wait for my death. Nagtago si Barbara sa anino at nakakunot ang noo habang pinagmamasdan si Katrina na sumakay ng kotse at lumabas ng kafe. Ngayon lang niya nasaksihan ang pakikipag-ugnayan nilang dalawa. Bagamat hindi niya alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan, medyo hindi kaaya-aya ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa. Hindi na siya nagulat sa katotohanang magkakasama sina Maisie at Katrina. Pareho silang magkaaway, at nagiging magkaibigan sila. Sa ari-arian ng pamilya ng mga Goldman. Ang mga nahulog na dahon sa bakuran ay tila nabuo ang isang gintong carpet na nakatikip sa buong bukid, at ang ilang mga lantang talulot ay nahulog sa lawa na lumikha ng maraming mga alon ng sabay-sabay. Ang mga refleksyon na tumatakbo sa tulay na bato ay sina Daisy at Colton, at ang gold pies na nakatira sa ilalim ng malinaw na tubig ay nagulat at nagtago sa mga siwang. Mommy, sumugod si Daisy sa mga bisig ni Maisie at iniabot sa kanya ang mga ligaw na bulaklak na kinuha niya sa labas ng courtyard. Sinabi ko na ito ay isang Sasanqua camellia, ngunit si Colton ay hindi naniniwala sa akin. Nag-cross arm si Colton at inilayo ang mukha. Maliwanag na Japanese camellia iyon, okay. Tumingkayad si Maisie, kinuha ang mga bulaklak kay Daisy, pinagmasdang mabuti ang mga ito, at mamantong hininga. Sa kasamaang palad, ito ay isang Japanese camellia. Itinagilid ni Daisy ang kanyang ulo. Pero nakita ko na sa libro. Hindi ba ito Sasanqua camellia? Hinaplos ni Maisie ang kanyang maliit na ulo. Honey, ang Sasanqua camellias at Japanese camellias ay talagang magkakapatid na bulaklak mula sa parehong genus. Magkamukha nga sila sa isa't isa, kaya medyo madali para sa isang tao na mapagkamalan ng isa sa isa. Oktubre pa lang at hindi pa namumulaklak ang Sasanqua camellias. Oh, ganoon ba? Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo. Tila nagkamali siya. Tinapik ni Colton ang kanyang balikat, buong pagmamalaki na naghihintay na purihin. Daisy, naiintindihan mo na ngayon na ako ay omniscient, di ba? Sinamon siya ng tingin ni Daisy. Walang hiya na bata. Paano ako magiging walang hiya? Ako ang pinakamamahal mong kapatid. Tumayo si Colton habang nakaakbay ang mga braso. Ang mga kapatid na babae ng lahat ay karaniwang mga kaibig-ibig na prinsesa. Bakit palagi akong kinukutya at pinapagalitan? Hindi kaya. Buti sana kung nandito si Waylan. Palagi niya akong pinagbibigyan, hindi katulad mo. Tinadyakan ni Daisy ang kanyang mga paa at ngumuso. Mas gusto niya si Waylan kaysa kay Colton. Kahit na malito siya tungkol sa pagkakaiba ng Sasanqua camellia at Japanese camellia, hindi kailanman makikipagtalo si Waylan sa kanya at hahayaan siya nito sa kanyang paraan. Napabuntong hininga si Colton. Nagsasabi lang ako ng totoo. Inilayo ni Daisy ang mukha niya. Walang magawa si Maisie habang nag-aaway ang dalawa. Noong nariyan pa si Waylan, kahit anong sabihin niya ay magiging epektibo laban sa dalawang ito. Oo naman, ngayong wala siya, wala ni isa sa kanila ang tatanggap sa sasabihin ng isa. Tumayo si Nicholas sa likuran nila, dala ang kanyang tungkod at tumawa ng prangka, kayong dalawang Rugrat, pinggay kayo ng pinggay. Kabanata 879. Lolo, si Colton lang ang Rugrat dito. Tumakbo si Daisy papunta kay Nicholas at hinarap si Colton. Sumimangot din si Colton at tumawa si Nicholas dahil sa sobrang saya niya. Lumapit si Maisie. Tatay, mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Nabalitaan lang niya kay Quincy na kamakailan lang ay masama ang pakiramdam ni Nicholas nang samahan niya si Nolan ngayon. Noon pa man ay maganda ang pakikitungo ni Nicholas sa kanya, kaya natural lang sa kanya na taos puso siyang nagmamalasakit sa kanya. Nag-wave ng kamay si Nicholas at ngumiti. Huwag kang mag-alala, minor relapse lang ito. Lolo, nahihirapan ka na naman ba sa iyong gastric? Tanong ni Colton. Gastric. Tumingin sa kanya si Maisie, at nakakunot ang noo ni Colton. Ang gastric ni Lolo ay palaging kasama niya. Ayos lang ako. Ito ay isang maliit na problema lamang, at ito ay hindi gaanong nakakaapekto sa akin. At saka, nakainom na ako ng gamot ko. Nilagay niya ang kamay niya sa likod ni Colton at marahang tinapik. Sumulyap siya kay Maisie at sinabing, pupunta ako sa kusina para tingnan kung tapos na silang maghanda ng hapunan. Matapos panoorin si Nicholas na umalis, tumingkayad si Maisie at tinanong si Colton, may gastric ba ang lolo mo dati? Oo, tumango si Colton. Noong kami ay nakatira kasama si Lolo sa loob ng 3 taon na iyon, hindi siya gaanong nahilig kumain at madalas siyang umiinom ng kanyang gamot noon. Kumunat ang noo ni Maisie. Kung gayon alam ba ng iyong ama ang tungkol dito? Parang hindi alam ni Daddy.
Hindi kami pinayagan ni Lolo na sabihin kay Daddy dahil hindi siya masyadong maganda sa loob ng 3 taon na iyon. Ayaw na ni Lolo na magulo pa si Daddy. Hindi naiusang sabihin ni Colton kay Maisie ang lahat ngayon, namangha si Maisie. May naisip siya at hindi napigilan ang kanyang mga talukap na malaglag. 3 taon na ang nakalilipas, si Nolan ay nahawahan ng virus, at ang kanyang kalusugan ay talagang napakahirap. Kinailangan ni Nicholas na bumalik upang pamahalaan ang kumpanya sa ngalan ni Nolan. Tiyak na abala siya dahil kailangan niyang alagaan ang kumpanya, ang mga bata, at ang kanyang anak. Sa pag-iisip nito, nalungkot si Maisie. Biglang sumulpat si Nolan sa looban at itinakip ang kanyang Amerikana sa kanyang mga balikat. Bakit ka nakatayo dito? Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya, at isang munting refleksyon ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata sa isang iglap. Natigilan si Nolan at marahang pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata gamit ang kanyang mga daliri. Anong problema? Bumulusok si Maisie sa kanyang mga braso. Wala lang, gusto lang kitang yakapin. Marahan na tumawa si Nolan habang hinahaplos ang buhok nito. Isa ka ng ina ng 3 anak pero napaka-coquettishly mo pa rin kumilos. Nagsawa ka na ba sa pag-arte ko ng mapanloko? Marahan siyang hinampis ni Maisie. Ngumisi si Nolan, niyakap siya ng mahigpit, at dinaykit ang baba sa noo niya. Bakit ganito ang mararamdaman ko? Ang pag-arte mo na parang spoiled na bata ay isa sa mga paborito kong panoorin. Ang ganoong romantikong eksena ay pinilit sa 2 Rugrats out of the blue. Si Mommy at Daddy ay maaaring maging lubhang nakamamatay kapag sila ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Handa na ang hapunan, at ang buong pamilya ay nagtipon-tipon sa hapagkainan at kumain ng sama-sama ng masaya. Ang ari-arian ng pamilya ng mga Goldman ay tila hindi masyadong maingay sa nakalipas na 3 taon. Tatay, masama sa digestive system mo ang seafood. Hindi ka dapat kumain ng marami. Paalala ni Maisie kay Nicholas. Gustong-gusto ni Nicholas na kumain ng seafood, ngunit dahil sa paalala ni Maisie, kaunti lang ang kinuha niya sa bawat seafood dish. Binalatan ni Colton ang hipon para sa kanyang lolo. Lolo, tama si Mommy, hindi ka makakain ng sobrang seafood. Kaya nag-aatubili akong bibigyan ka ng isang maliit na piraso upang mabusog ang iyong pagnanasa. Nag-alinlangan si Nicholas, ngunit maaari lamang siyang magkompromiso sa huli. Sige, iiwan ko sa inyo ang lahat ng seafood ngayong gabi. Binigyan ni Nolan sina Daisy at Colton ng mga ulam habang kumakain, at nilingan siya ni Daisy. Daddy, the day after tomorrow is your birthday, kaya gusto kong batiin ka ng maligayang kaarawan ng maaga. Nagulat siya, natigilan ng ilang segundo, at saka ngumiti. Sige, salamat, Daisy. Sinabi ni Nicholas sa 2 Rugrat, matagal na simula noong huling nagdiwang ng kanyang kaarawan ng inyong ama. Sa wakas ay nakahinga na ako ng maluwag dahil ipagdiriwang ninyo ito kasama siya ngayong taon. Kabanata 880. Lolo, hindi ka ba sasama sa amin sa birthday party ni Daddy? Tanong ni Daisy na nakatagilid ang ulo. Masyado na akong matanda para sa isang party ngayon. Hindi ko na kayang magpuyat gaya ng ginagawa ninyong mga kabataan. Kailangan kong matulog ng maaga at gumising ng maaga para mapanatiling malusog ang aking sarili. Humigop si Nicholas ng Earl Frey tea. Pagkatapos ng hapunan ng pamilya, bumalik si Nicholas sa kanyang pag-aaral habang sina Colton at Daisy ay namasyal kasama si Maisie sa looban. Nakaupo mag-isa sa study, pinagmasdan ni Nicholas ang ilang lumang gamit, at nang muli siyang tumangala, ang unang nakatawag ng pansin sa kanya ay si Nolan, na tahimik na nakasandal sa pinto. Nagulat siya at ibinaba ang mga gamit sa kanyang mga kamay. Bakit hindi mo samahang mamasyal ang mga anak at asawa mo? Bakit ka napunta dito? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa iyong gastric? Nagtaas ng tingin si Nicholas. Maliit na isyo lang, ano ang masasabi ko? Naglakad si Nolan palapit sa mesa at sinipat ang lumang kahon na nakapatong sa mesa, na naglalaman ng mga alaala na pag-aari ng kanyang ina. Nagdudusa ka na ba ng gastritis simula pa noong una? Hindi sumagot si Nicholas, napatingin sa kanya si Nolan. Pagkatapos ng pagpanaw ni inay, nilubog mo ang iyong sarili sa tambak na trabaho. Noon pa nagsimula, di ba? Huminga ng malalim si Nicholas, sumandal sa kanyang upuan, at tumingin sa bintana sa papalubog na araw. Maagang nawala ang nanay mo sa buhay ko, at iniisip ko siya tuwing malaya ako. Kaya, ang tanging magagawa ko ay ubusin ang lahat ng oras ko sa trabaho. Dapat naiintindihan mo na rin ang naramdaman ko noon.
Noong akala mo ay nawala si Z sa iyo 3 taon na ang nakakaraan, sa tingin ko ay hindi mo rin maaalagaan ang sarili mo kung hindi dahil sa akin. Pero noon, kaya ko lang dalhin mag-isa ang lahat ng pasanin, sumuko pa ako sa buhay kung hindi dahil sa iyo. Ibinaba ni Nolan ang kanyang tingin. Kung gayon dapat sinabi mo sa akin. I don't want to make you any trouble. Tsaka gastric lang yon, not to mention na umiinom ako ng gamot ko. Nais ko pa ring maging isa sa mga saksi sa paglaki ng aking mga apo. Kaya, paanong hindi ko mamahalin ang buhay ko? Kinuha ni Nicholas ang isang Imperial Jade bracelet mula sa kahon. Isa itong alaala na pag-aari ng ina ni Nolan. Naibigay na niya ito kay Maisie bago ito, ngunit ibinalik ito ni Nolan pagkatapos ng aksidente ni Maisie 3 taon na ang nakakaraan. Ngayong bumalik si Z, dapat mong ibigay ito sa kanya. Hindi na kailangan yan. Palaipat-lipat ang tingin ni Nolan. Ibinigay mo ito sa kanya noon bilang pagkilala mo sa kanya bilang iyong manugang. Pero legal na asawa ko na siya, kaya hindi na kailangan ang sense of recognition. Ang pulseres na ito ay kay inay, kaya dapat mong itago ito sa iyo. Yung bracelet lang, and I can always buy Maisie a new one. Naiintindihan ko kung gaano kahalaga sa kanya ang bracelet na ito, at naniniwala ako na hindi rin ito gugustuhin ni Z. Tumalikod si Nolan, naglakad palabas, huminto bigla, at hindi nakalimutang paalalahanan ang kanyang ama, ingatan mo ang iyong sarili. Kung hindi mo talaga kaya mag-isa, kukunin ko ang isang tao na mag-aalaga sa iyo. Nangako ka na nandyan kapag laki ng mga bata. Tinitigan ni Nicholas ang bracelet at mamulong na may kasiya siyang ngiti. Nat, nakita mo ba iyon? Natuto na ang ating anak na magmalasakit sa kanyang ama. Sa labas, sa courtyard. Umupo si Daisy sa swing at hiniling kay Colton na itulak siya, habang si Colton ay nagrereklamo na siya ay napakabata ngunit patuloy pa rin siyang itinulak. Nilalanghap ni Maisie ang sariwang hangin, at lahat ng puno, bulaklak, at bawat hibla ng damo sa looban ay mukhang pambihira at maganda. Nakatanggap siya ng isang text message sa oras, na iyon at kinuha ang kanyang cellphone upang tingnan ang nilalaman ng mensahe. Ang pagdiriwang ng kaarawan na magaganap sa cruise ship bukas ay ganap na naayos, at ang natitira na lang ay mag-imbita ng ilang mga kakilala at kaibigan na sumama sa kanila sa Night View Sightseeing by the Sea. Isang pares ng mga braso ang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran at sa sobrang takot niya ay pinatay niya ang screen at ibinaling ang kanyang ulo na may maikling pag-ungol. Tinakat mo ako. Ipinatong ni Nolan ang kanyang baba sa kanyang balikat. Ha? Ano ang sinusubukan mong gawin noong wala ako? Nagpout si Maisie. Ito, syempre, isang bagay na napakalaking bagay. Huminto si Nolan at hinimas ang baba sa balikat niya. Mukhang lihim na inaayos ng aking asawa ang pagdiriwang ng aking kaarawan.